Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan nga natin itong again. Wala nga kwenta-kwentang video. Sa totoo lang. Siyempre sabihin na iba dyan. Wala pa lang kwenta-kwenta bakit natin pinag-uusapan ngayon. Hindi guys. So pag-usapan nga natin yung literal ng ginawang extension ni Idol Rafi. Ang RTIA sa loob ng Senado. First time in history, sa totoo lang, sa isang Senate hearing, sa mga Senate inquiry, this is the first time na meron isang senador gumamit ng isang lie detector test na lagi na nating pinag-uusapan for the last couple of months, weeks, most probably years. Lalong-lalo na po doon sa mga nanonood ng Rafi Tulfo in action. Na ang isang lie detector test po or polygraph test ay hindi po admissible sa isang korte. Kaya ngayon, ang ginagawa ni Rafi Tulfo, ginagawa niyang kangaroo court ang Senate. So, tingnan nga muna natin, ano nga ba ang kangaroo court? No, palakihin natin na mabuti para maintindihan natin. So, ayon nga dito po sa dictionary, Oxford Language, an official court held by a group of people in order to try someone regarded, especially without good evidence, as guilty of a crime or misdemeanor. Ayon nga rin dito kay Wikipedia, kangaroo court as in formal pejorative term for a court that ignores, take note, that ignores recognized standards of law and or justice, cares little to no official standing in the territory within which it resides, and is typically convened ad hoc. A kangaroo court may ignore due process and come to a predetermined conclusion. So, sa madaling salita, basta nandyan ang Rafi Tulfo brand of justice, it is called without good evidence at ini-ignore ang due process. Okay? One of the other definitions found here is that it could be a form of notion of justice proceeding by leaps like a kangaroo, in other words, jumping over, intentionally ignoring evidence that would be in favor of the defendant. Okay? Tandaan niyo po na sa Bill of Rights po natin, ang tinatawag ng rights of the accused. Okay? Kasi in most cases, guys, may mga reklamo laban sa isang tao out of malice. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng due process for us to weigh kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo. Kasi lahat po tayo, meron po tayong potensyal na magsinungaling laban sa isang tao, lalo-lalo na kung meron tayong personal vendetta sa ibang tao. Tama po ba? Ngayon, balikan natin tong video ng TV5. Galing sa Senate hearing. Ang bottom line dito is kung ikaw ba ay sinungaling o hindi. Ito na yung end game para sa akin. Reliable talaga ang lie detector test, polygraph test. Okay. Ayon nga dito kay Idol, reliable daw ang polygraph test or lie detector test. Ngayon, tingnan natin itong article na to. Lie detector test accuracy, this was posted March 1, 2023. And there are a couple of studies related to a lie detector test. So ayon nga po dito, sa article na to, a lie detector test or a polygraph is only as good as the examiner. Okay? Look at this way. You could take driving lessons in a top-of-the-range Mercedes with all the bells and whistles, but if the instructor is rubbish, then you're never going to pass your test. Okay? It's the same with the polygraph. Anyone can buy the equipment without a fully trained ethical honest examiner. It's about as much good as an empty box. Surely it's just a case of asking question. No, not at all. In fact, the name lie detector is a bit of a misnomer in itself. It doesn't detect a lie. Take note. It doesn't detect a lie so much as a deception. So, this information debunks the claim of Rafi Tulfo that a polygraph test or a lie detector test is a what? Kasasabi lang niya eh. Reliable. Kung reliable talaga yan, bakit hindi po yan tinatanggap
sa loob ng kahit anong hukuman. Maliban sa kangaroo court ni Raffy Tulfo. When we are being deceitful, our bodies give out certain signals, and it is the signals which the polygraph picks up. And that is where the quality of examiner comes into play. Gaya nga ng isang article na nabasa natin back then, years ago, dahil nga laging pinopromote ni Raffy Tulfo ang lie detector test. So, kung tutuusin, kung isipin natin mabuti guys, ang lie detector test, pang mga, not even in the 1930s mga Stone Age ang dating. Ganyan. Kasi, ang lie detector test, it will gonna give you a result, no, whether or not may ginamit na kahit anong ebidensya. So kahit pa sabihin mo na halimbawa ikaw yung accused, tapos sasabihin mong hindi ikaw ang gumawa, pero because of those mixed emotions that you have na magre-react doon sa lie detector test, dahil lang dyan sa nonsense na yan, lalabas ka tuloy ngayon guilty. Ngayon, kung ilalagay mo yan, no, doon sa tao na pathological liar. Ang pathological liar, guys, kaya niyang paniwalain ang isang malaking kasinungalingan na totoo. There was even a term that was used by one of our commenters, no, sa mga taga-subaybay natin. Totally forgot the term, pero kung mapapanood mo to, kindly put in the comment section. Ano ulit yung isa pang klase ng pathological liar? I think it is even worse than a pathological liar. Diba? They can manipulate the result of a lie detector test. Now, going back here, no? When we are being deceitful, our bodies give out certain signals. And it is these signals which the polygraphs pick up. Ngayon, kung pathological liar, kagaya ng sinasabi ko, sanay ka na magsalita, sanay ka na magsinungaling, at kaya mong paniwalain ang sarili mo sa isang kasinungalingan. You have to make it as a true statement, even if it's not. Diba? Ayon nga rin dito, in the UK, there is no regulatory body governing the quality of polygraph examiners. Therefore, in theory, anyone can buy second-hand equipment and set themselves up as a lie detector experts. In those cases, the success rate will probably be around 50-50. No better or worse than if the questions has been asked with no equipment whatsoever. Okay? Why? Because the examiner will have had no training, no screening, and really no idea what they are doing. Of course, they could read few books and call themselves experts and charge hundreds of pounds for what it is. Essentially, a quick chat. Okay? Ayon din dito, we, however, have no desire to cheat people out of money. Only our concern is obtaining accurate results ethically and honestly. And because of this, our levels of accuracy is 95 to 98%. Okay? So, paano kaya nasabi ni Raffy Tulfo na ang lie detector test is very reliable? When there are a lot of studies, iba ang sinasabi. Bakit nga ba sa any court in the Philippines, hindi po tinatanggap ang isang polygraph or lie detector test? Pero sa isang gaya ni Raffy Tulfo, kiniklaim niya na very reliable ang lie detector test. Diba? Balikan natin si Idol. Depende kung sinong agency ang gumagawa. Of course, in this case, NBI. Diba? Depende. Sinabi niya reliable, pero depende. Okay. Mas lalo pa para sa akin, although pag meron akong kailangan ipa-polygraph test sa programa ko. Gamit na gamit ang programa niya, no? Gamit na gamit ang programa niya. And I'm very sure itong mga Senate inquiry na to na nandiyan si Idol Raffy, napopost din sa kanyang page. Sorry, I don't actually, I stopped following Raffy Tulfo in action. No?
I'm not even sure kung na-unfollow ko na siya. Kasi nananawa na ako eh. One thing that I really hate, no, kung bakit ko tinatake yung mga ganitong bagay, ayaw ko po kasi niloloko yung mga tao. Lalo-lalo na sa mga bagay na sila ay pinagkakitaan at pinagkakaperahan. Alam niyo po ba kung gaano kataas ang literacy rate natin dito sa Pilipinas kumpara sa ibang country? To be very honest, mataas. Pero, in terms of literacy, applying the Rafi Tulfo, napakababa. Yung ang dali-dali nating mapaniwala na ang mga ginagawa ni Idol Rafi, tumutulong siya. Ay, hindi po. Hindi po. Maniwala din kayo sa hindi. Ultimo, ang lie detector test hindi po tinatanggap sa mga hearing sa barangay sa Lupon. Diba? So far na alam ko as of today. Truth Verifier yung in-hire namin, which is also a very credible agency sa detector test. Ikikwento ko lang po, recently meron pong isang pamilya minasakar, yung misis pinatay ng tadtad na saksak kasama yung kanyang dalawang anak. Okay. And then, na-interview ko po yung mister. Sinabi niya na wala siyang kinalaman doon sa krimen. Bakit niya gagawin yun? Bakit niya papatayin yung kanyang nanay, ay yung kanyang misis at yung kanyang mga anak? Imamassacre niya. Hanggang sa yung mga police blanco, they don't know kung sino yung suspect. Nung lie detector test ko po, yung si Mister, nung makita ng mga police na deceptive siya, doon nagkaroon ng idea yung police kung paano nila atakehin yung pag-imbestiga. Ito guys, imagine niyo mga tao. I mean, bilang ako nag-aaral ng just last term, I finished civil criminal procedure. Shoutout po sa akin professor ni isang fiscal dyan sa Parañaque. Napakagaling po. Napakagaling po na aking professor dyan. Ito yung sinasabi na Rafi Tulfo, using a lie detector test to determine kung sino nga ba ang salarin. Di sana lumapit na lang tayo sa manghuhula. Diba? As easy as that. Kung paniniwalaan po natin ng isang lie detector test, tumawag na lang po tayo ng manghuhula. Because the result is the same. Basically, ganun lang yun eh. Di ba yung mga tumatambay dyan sa may Quiapo na nagpa-palm reading, hinuhulaan yung future mo? O bakit hindi natin ngayon patawag yung mga manghuhula, mga espiritista, para ipatawag yung kaluluwa ng namatay? At itanong natin, bakit pa tayo magpapakahirap sa mga investigasyon using a lie detector test? Diba? Does it even make sense? Patawag na lang tayo ng mga espiritista at saka manghuhula dyan sa Quiapo. Pero bakit nga ba hindi yung ginagamit ng mga korte? Diba? I mean, it's a valid question, diba? It's a very valid question. Kung itong mga spiritista na to, kaya nilang kausapin ng mga patay, bakit hindi na lang po tayo gumagamit ng bakit may mga gumagamit ng forensic? Bakit hindi natin patawag yung mga spirito ng mga namatay na to? Bakit hindi po natin ipahula, mabasa? Sino ba may papatay ba sa akin? Sino papatay sa akin? Paano mamamatay? Bakit hindi yan na-foresee ng mga manghuhula o ng mga espiritista? Bakit hindi nila natatawagan ng espiritu ng mga namamatay? Mas accurate, para sa akin, mas accurate yun. Diba? Mas accurate yun kasi kausap mo na yung biktima eh. Yung namatay, hindi ba? Kung paniniwalaan ko lang din naman ang lie detector test, mas natawag na lang ako ng spiritista para tanungin ko kung sino pumatay doon sa tao. Tanggalin na natin yung mga forensic na yan. Okay? Maniwala na lang tayo sa lie detector test na pinopromote pa ni Rafi Tulfo. Kahit kayo guys, I challenge you, bumili kayo ng lie detector test. Diba? Nauso yun eh. Yung parang na-oriente yung kamay mo. That's another, another category of a lie detector test. Tanungin mo yung asawa mo kung nangangaliwa ba siya. Di pag na-oriente, alam mo na. Kahit wala kang ebidensya nakuryente siya dyan eh.
Diba? Again, gaya nga ng sinabi ko dun sa isang article, ang lie detector test, pinipick up niya yung impulses na nakukuha niya. Kaya nga yung nakadikit sa sa dibdib mo at saka sa kamay mo, diba? Tapos paniniwalaan, ipopromote ni Raffy Tulfo na ganyan yan. Oh my God. Mas matagal na po nag-i-exist sa mga korte, pati yung mga procedures na meron po ang mga courts natin. And yet, at the end of the day, hindi po nila ginagamit ang kahit anong lie detector test just to prove one person whether or not sila po ay isang guilty ng krimen. So, ginawa ng mga pulis, pinariinak yung father nung pamilya at doon nahuli siya. And because of the lie detector test, inamin ng kapulisan nang dahil po sa inyo, Mr. Tulfo, nung hinamon mo ng lie detector test si Mr. at pumayag, doon namin siya nakahon. Pero kung hindi dahil sa lie Wow. Pulis ang umamin. Pero hindi naman sinabi na inamin ng judge na dahil sa lie detector test. Na-confirm na yung tatay ay siya ang pumatay. Diba? Imagine mo, ito lang guys, no? Dito sa mga kapulisan natin. Grabe, no? Dalawa na yung, ang laki ng role nyo kay Raffy Tulfo. Either banatan nila kayo or gamitin nila kayo sa mga ganitong klaseng statement. Grabe. Naawa ko sa inyo. Sa totoo lang, awang-awa ako sa inyo. Gamit na gamit kayo ni Raffy Tulfo. Diba? Hindi na nirespeto yung mga uniforme ninyo. detector test, hindi namin siya makakahon dahil sobrang kasinungalingan parang ginagawa nito. Kumbaga, matindi sa pagsisinungaling yung mister kasi palagi niya sinasabi, bakit ko imamasaker yung misis ko at dalawang anak ko? Why would I do that? Hindi pa naman ako si Raulo. Pero dahil sa lie detector test, nakahon siya. Now, having said that, ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Well, very Raffy Tulfo, diba? Wala. Ito guys, ito. Senator Jinggoy Estrada, without the use of lie detector test, he was able, to determine whether or not this couple nagsisinungaling o hindi. Walang programang ginagamit, walang kahit ano. But definitely, he can easily spot a person na nagsisinungaling at hindi. Yan ang Lodi. Diba? Ilang beses nung sinabi at winarningan ni Senador Jinggoy Estrada itong mag-asawang to. Na huwag kayong magsisinungaling. Dahil alam na those warnings are not just simple warnings. Those warnings are giving them a heads up that alam ni Senator Jinggoy na nagsisinungaling itong mag-asawa na to. And he said and promised, ipakukulong niya yung mag-asawang to. Si Idol, gumamit pa talaga ng mga lie detector test. Sa totoo lang, dapat kay Raffy Tulfo, alam na alam niya ang mga taong nagsisinungaling at di nagsisinungaling. Kasi over and over again sa mga ikinaso sa kanya, puro pagsisinungaling ang ginawa niya. We can easily spot one, kung tutuusin, without the use of a lie detector test. Diba? I'm very sure maraming lawyers, justices, judge ang natatawa sa kanya. At the end of the day, like say for example, yung mga lumapit kay Raffy Tulfo na kailangan kayong magkorte, marami sigurong natatawa sa inyo. Na bakit kayo lalapit sa kanila kung naniniwala kayo sa isang kangaroo court na gaya ni Raffy Tulfo in action. And then, at the end of the day din, wala namang kakayanan si Raffy Tulfo na ipakulong ang kahit sino. Diba? Tama.
ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi nga, ang tanong ko lang, Hindi sa ko palagay alam. mo, ikaw ba'y pumasa o bumagsak? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsak? Opo, pumasa po. Pumasa. Siyempre, sasabihin mo yun. Kahit sino. Ngayon, ang tanong ko dito, guys, may kaso na ba to? Dapat kasi, ito sa totoo lang, kung ito may kaso na, tapos may mga abogado na siya nandiyan, sana tinuturuan din siya ng mga abogado niya. Yung dapat niyang gawin. Ito parang pinapabayaan lang. Diba? I-invoke niya yung mga rights niya bilang isang accused. Hindi responsibilidad ni Ruiz, ni Francis Ruiz, ang sagutin ang lahat ng tanong sa kanya. Minsan na rin itong sinabi ni Attorney Claire Castro or even ni Attorney Libayan. Hindi po mandatory ang magpa-lie detector test. Ang ginagawa lang po dyan, in aid of legislation, nagkakaroon lang po ng investigasyon. Hindi po hukuman ang Senate. Hindi ko dinidepensahan si Ruiz, take note. Ang gusto ko nga rin makulong yan Pero sana gawin itong mga exercises na to, itong mga procedures na to, ginagawa sa proper court. Ang Senate ginagawa na rin kangaroo court Hindi ko sinasabi ng lahat ng senador Ng mga senador na gaya ni Raffy Tulfo. Katatapos lang po ng bar oaths. Katatapos lang po ng bar exam kahapon. Kung makikita nyo yung mahigit 10,000 partakers, nagpapakahirap, nagpupuyat, halos nagbe-breakdown na yung iba. Sa pagod, sa takot, sa kaba. Tapos tatapatan lang ng isang Raffy Tulfo na hindi naman lang nakatapos ng college. Napakalaking insulto kaya yun. Tapos at the end of the day, yung mga lumapit kay Raffy Tulfo, lumalapit din naman sa mga totoong abogado at humaharap sa totoong korte. Diba? Sige nga guys, kayo tanungin ko. Kino-cultivate natin yung mga ganitong klaseng standards, which is hindi naman dapat. I'm very sure. I was even surprised, there are lawyers na bumoto kay Raffy Tulfo. Without considering yung mga pinagagawa niyang pambabalarura sa justice system natin. Na pinapaniwalaan ng mga tao na yung ginagawa niya para sa mga tao through his kangaroo court and brand of justice, yun yung tama. Kaya minsan hindi ko alam kung anong definition ng tulong Tulong ba dahil nagbibigay ng pera si Raffy Tulfo? O tulong ba dahil may mga ganitong klase? Tandaan nyo. At kung maaalala ninyo, di ba panay palapit niya sa mga barangay chairman? Kaya tanungin ko, sa lahat ng mga kaso, sa lahat ng mga involvement ng mga politiko, meron na ba tayong updates doon? May narinig na ba tayo na may napakulong siyang politiko na inilapit sa Raffy Tulfo in action? Wala naman, di ba? Meron ba? Karamihan lang naman na napapanood natin is about what? Yung mga pag-uusap sa barangay. Na in truth, hindi nyo naman kailangan ni Raffy Tulfo. Gaya nga na paulit-ulit ko sinasabi, kaya umaabot lang naman sa may nagpapa-Raffy Tulfo dahil yung mga politiko din natin sa level na yan, hindi rin naman gumagalaw ng ayos. Diba?
Dapat na ba nating i-normalize ang isang kangaroo court na gaya ng ginagawa at kinocultivate ni Raffy Tulfo? Siguro gumawa kayo ng sarili niyong community, barangay, tapos kayo mag-aano dyan. Gaano ba kalaki ang success rate na merong napakulong na malaking isda itong si Raffy Tulfo? Ni anak nga ni Lucio Tan, wala siyang nagawa eh. Kasi nagpa-areglo daw. Diba? At wag nyo nga akuin yung kaso doon sa Tarlac. Kasi in the first place, okay, yung kaso nun sa Tarlac na pinatay ng isang pulis, harap-harapan, ayun po ay sensationalized case na. And for the record, yung mga ganong kaso, guys, pinafile po yun sa Office of the Prosecutor. Ngayon, si Office of the Prosecutor ang magsasabi whether or not may probable cause yung kaso. So, meron. At ang humaharap po to stand by as the legal counsel is ang mga fiskal. Okay? Sila po ang tumatayong abogado ng mga biktima. Though, in certain occasions, inaalaw ang mga private prosecutors, no, na tumayo as the lawyer ng isang biktima. Ulitin ko, in rare cases. Okay? So, sino nga ba nag-handle ng case na yun? Attorney ni-refer ni Raffy Tulfo o ang isang fiskal? Honest lang, mas maingay lang dun yung inassign na abogado ni Raffy Tulfo. Na parang lumalabas. Which is, you know, I need to revisit that. Sino ba ang tumayong lawyer ng pamilya na yun? Kasi noong time na yun, guys, wala naman akong alam tungkol sa sino ba ang nag-handle ng mga criminal cases. Now that meron na tayong nalalaman, so napapatanong tayo, totoo ba na pwedeng tumayo ang isang private counsel sa isang criminal case? Gaya nun. Hindi ba yung dumadaan sa mga fiskal? Diba? Doon ko lang na-realize na if we have less knowledge about those things, ang dali-dali natin mapaniwalaan. At the end of the day, nagmumukha ngayon, merong isang superhero na ang pangalan ni Raffy Tulfo. So, my God, 2023 na. Very classic example yung mga ganitong klaseng na madali tayo nauutok. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Mag-comment kayo dyan. And tell me, kung ikaw ba ay biktima ng isang krimen, o ikaw na lang ay isang akusado ng isang krimen, will you entrust your fate? Okay? Tatanggalin na natin mga lawyers. Tatanggalin na natin yung court. Tatanggalin na natin ang mga, what do you call that? Ang mga evidence. Ipopolygraph ka lang o ilalay detector. Yung fate mo is nandoon sa lie detector test. Kahit marami kang ebidensya na wala kang kasalanan sa isang bagay na ibinibintang sa iyo. Are you going to let your fate be dictated by a polygraph test? I'll see you in the next video, guys. Bye!